Yun, magandang umaga sa inyo mga klinika, no? Medyo maaraw, maganda panahon ngayon, no? Ngayong araw mga klinika, no, ang gagawin natin itong Honda Accord na J Series 3.5 gasoline engine, no? V6 to mga klinika, no? Ang gagawin natin dito, magpapalit tayo ng bagong radiator, no? Ayan na yung bago, at saka hydraulic tensioner mga klinika. Ito. So ayun yung luma, ito yung bago, yung mga klinika. So ayun, mabilisan lang to, no? Ang gagawin na lang natin dito sa hydraulic tensioner, no? Baka dukutin na lang natin to, no? Hindi na tayo magtanggal ng timing cover at saka ng outer belts, no mga klinika. And then mamaya kakabit na rin natin itong bago. And then temporary distilled muna isasali natin. Titignan natin kung magkakaroon tayo ng leak, no mga klinika. So ayun, shoutout nga pala sa may-ari nito, si Boss Gerard Nomat. Boss, yun, no. Tara, umpisahan na natin ito mga klinika, no. Madalian lang naman. So ayun, magtapalit lang naman tayo na itong dalawa, no. So working naman to, running naman to mga klinika, no. Unang ginawa ko nga pala rito, yung ano niya, electrical problem niya, no mga klinika. So yun, naka-chamba na naman tayo, no. Si Boy Chamba tayo mga klinika, no. So ang naging problema noon, problema kasi nito, kapag ka in-start mo, i-start naman siya mga klinika, no. Yung takbo niya okay naman, yung hatak niya ayos naman, yung shifting niya okay naman. Ang problema, once na pinatay mo, shut off mo ang makina at sinubukan mo ulit pa i-startin, yun, hindi mo na siya mapapaandar mga klinika. Kailangan palamigin mo muna ulit bago mo mapaandar. So ayun, tsambahan natin yung problema niya, no. About sa mga relay lang naman, medyo nagkabali-baliktad lang. Yun ang naging problema niya mga klinika, no. So medyo tumagal din yan nung tinitrace nila nung iba kasi noon, ibang technician, no. Hindi nila nadali yung problema. So dito natsambahan natin mga klinika. So ngayon, okay na yan mga klinika, no. Ang gagawin na natin ngayon, pagpapalit na lang tayo ng radiator at saka yung hydraulic tensioner. Kasi ito yung hydraulic tensioner, kaya magpapalit tayo mga klinika sa umaga sa cold start, no. Pagka in-start mo to, meron siyang knocking sound, lumalagatak siya mga klinika, no. And then after noon, pag na-warm up na yung makina, sa mga 3 to 5 minutes, no mga klinika, pag uminit na yung makina, so unti-unti na siyang tumitining, no. Yun ang isang sign na sira na yung niyan, hydraulic tensioner, no mga klinika. Yun lang ang papalitan nyo naman dyan, and then babalik na sa normal ang tunog niya, no mga klinika. So mamaya paparinig ko sa inyo yung knocking sound niya, no, and then yung before and after niya, yung pagkatapos nating palitan, yung running naman niya, tingnan natin kung mawawala ng mga klinika. So tara, umpisa na natin to. Let's go mga klinika, no. Sa kasamang palad, no, hindi nga pala natin to mapapaandar mga klinika kasi wala siyang radiator, no. Ayan, kung makikita nyo, ayan, wala yung radiator niya pala, tinanggal ko, no mga klinika. So hindi natin siya pwedeng paandarin mga klinika kasi yung circulation ng ATF niya naka-open siya mga klinika, no. So ayan, makikita nyo, nandito, inipit ko lang dyan yung hose, ayan, no, yung circulation niya ng ATF, and then yung isa nandito mga klinika, ayan, inangat ko lang muna siya doon. Ayan. So hindi talaga natin siya pwedeng paandarin, no, kasi once na pinaandar natin to mga klinika, sisirit yung ATF, no. Magkakalat lang tayo ng ATF dito. So ayun, excuse me, ayun mga klinika, no. So ngayon ganito na lang, kung gusto nyong malaman yung sinasabi kong knocking sound, may mga ibang video naman dyan ng mga nagbablog ng tungkol sa mga ganito, no. Mga pa local or foreign videos, check nyo na lang doon, no mga klinika. So ganun na ganun talaga yon, yung knocking sound na maririnig yung mga klinika.
So gustuin ba nating na paandar rin ngayon? Eh kaso, wala nga radiator. Ayun yung luma. Natanggal ko na. So hindi ko siya mapapa-start ngayon mga klinikano kasi nagsisigurado tayo. Kasi baka mamaya may madamay na ibang parts kapag pinilit natin paandarin to mga klinika. Aandar naman siya kung sa aandar, no? So sinisecure lang natin mga klinika, no? Baka magkaroon pa ng ibang problema eh, no? Basta ang ano lang, magpapalit tayo ng hydraulic tensioner. So ito lang yan. Mamaya papakita ko sa inyo mga klinika kapag natanggal ko na yung ano, yung cover nun do sa ano. Kung pwede nating hindi natanggalin yung cover, mas maganda. Dudukutin na lang natin, no? Para mamaya papakita ko sa inyo kapag natanggal ko na yung hydraulic tensioner. Alright, let's go. Ito nga pala yung ano, yung hydraulic tensioner ng Honda Accord mga klinika. So, ayan, pakita ko sa inyo, huh? Ito siya. Ayan, ito. Ito yung hydraulic tensioner, no? May dalawang tornilyo yan dito. So, dudukutin na lang natin ito mga klinika, no? Para hindi na tayo magtanggal nito. No? Bali, kakalangan na lang natin siya rito. Nung sasaktong socket dito sa pinakalikod niya, and then ikakalang natin doon para pipitik naman yan eh, no? So mamaya pakita ko sa inyo pag tatanggalin na natin mga klinika, no? Ito siya, ayan. Kaya kung mapapansin nyo, teka, zoom ko, no? Ayan, kung mapapansin nyo mga klinika, nagbasa na siya, nag-leak na siya, no? So yan ang isang symptoms na sira na tong ano natin, hydraulic tensioner ng mga klinika. So medyo masikip nga talaga, no? Subukan na lang natin na dukutin na lang natin, or kung hindi talaga kaya eh magtatagal talaga tayo ng ano, sorry, may tumamaingay na tricycle, no mga klinika. So magtatanggal na lang tayo ng timing cover, no? Timing belt cover mga klinika. So sana matanggal natin, and then tara, isa na natin. Alright, let's go. Ito yung mga pin-repair kong gamit, no? Para doon sa pagtatanggal natin ng hydraulic tensioner. So, nag-prepare na ako ng maliit na ratchet, no, mga klinika, number 10, no? 10mm. Tapos isang malaking ratchet. Ito para doon sa ano, sa crankshaft pulley, yung tornilyo ng crankshaft pulley, no? Tapos ito yung isang number 10 na socket, tapos itong improvise namin na pantanggal ng number 10 din, no? Bali puro number 10 to kasi dalawang number 10 yung tornilyo doon. And then katapos noon, pag ikakabit na natin to, itong hydraulic tensioner, kumuha nga pala ako ng ano, yung socket na sasakto to, yan, para pantulak mamaya, pangkakalang natin to mamaya, no? Para pagkakabit nung ano, nung nitong hydraulic tensioner mga klinika. So ito naman gagamitin natin to, iikutin kasi natin ng clockwise yung ano, yung crankshaft pulley, no? Para magkaroon ng clearance yung belt para maipasok natin to ng ayos, no mga klinika. Unang pagka ikinabit nyo na to, unang ikakabit yung tornilyo yung nasa ilalim, no, bago yung nasa ibabaw. Kasi kapag naikabit nyo na yung tornilyo number 10 sa ilalim, naikabit nyo na, tulak nyo to, ikutin nyo ng number 20 na sakit yung ano, tornilyo ng crankshaft pulley, no, mga klinika, ng clockwise. Konti lang, pagalawin nyo lang, and then itulak nyo to pataas. Tulak nyo siya ng ganun pataas para maipasok nyo yung upper na tornilyo, no mga klinika. So yun, mamaya pakita ko na lang sa inyo, no? Alright, tara, let's go. Ito una yung pagka tatanggalin nyo pa lang ng mga klinika, ang una yung luluwagan, ito ibabaw bago itong ilalim. Tapos ito una yung tatanggalin bago itong ilalim, no? Ngayon, pag ikakabit naman yung hydraulic tensioner na bago, ang una nyo naman ikakabit itong ilalim muna, tapos bago itong ibabaw, no? Bago nyo ikabit yung ibabaw, kumuha muna kayo ng isang socket. Ito, katulad na ito, yung kinuha ko. Ayan, no? Dito nyo siya ilalagay.
So hindi makikita no. Teka, baliktarin natin yung hawak. Pasensya na mga klinika kasi mag-isa lang ako no. Wala akong tagahawak ng camera. So ito, ganyan siya. Wait lang. Yan, ganyan. No, testing. Yan, dito tayo. Yan, ganyan ang mga klinika no. Ganyan. And then pag sorry, sumabit pa. And then pag ikakabit nyo na yung upper na tornilyo, pipihitin nyo tong tornilyo na to pa clockwise no, ng dahan-dahan. And then magkakaroon ng play yung niyan, yung timing belt. Medyo luluwag siya ng konti at saka nyo itulak to pataas. Tutulak nyo pataas na ganyan para tumapat yung butas nung sa taas na tornilyo at saka nyo siya may kakabit na mga klinika. So ganun lang naman no. So kaya nyo na i-DIY yan. Basta nasabi ko na sa inyo yung mga gagawin ng mga klinika. Ang pihit dito clockwise no. Pihitin nyo yan ng clockwise. Then tornilyong yan. And then dahan-dahan habang tinataas nyo naman to. Habang tinataas nyo to para yung tornilyong yan sumakto yung butas. And then pag nakita nyo sakto na yung butas, tsaka nyo na siya pwedeng ikabit no. Basta unahin yung ikabit yung ilalim bago yung ibabaw. Pero pag magtatanggal kayo nito, unang tatanggalin yung ibabaw bago yung ilalim ng mga klinika. So ganun lang. Kaya nyo na i-DIY yan no, mga klinika no. So tara, kabitan natin. Let's go. Tanggal ko na mga klinika no. So ito yung bago, ito yung luma. So kung mapapansin nyo, ito, ayan, kaya na siyang itulak no. So hindi kita yan, ayan no. Ayan mga klinika. Dapat yan hindi natutulak yan no, mga klinika no. So yun, papalitan na natin to. Ito ay papalit natin bago mga klinika. So dito nga pala napilitan akong magtanggal ng drive belt no, at saka yung isang pulley dito. Ayan no, kasi sinilip ko na rin yung yung timing belt no, mga klinika, kasi request na rin yan ni ang customer natin no, pa-check na rin daw nung timing belt. So yun, kaya nagtanggal ako ng ng drive belt no. So ayan mga klinika, kung makikita nyo, ayan dito yung so dito yung slot ng ng hydraulic tensioner natin mga klinika. Ito yung tensioner pulley, tensioner belt, sa tensioner belt yan mga klinika no. Yan yun no. Ngayon kabit na natin yung yung itong bagong hydraulic tensioner no mga klinika. So hindi ko na bibidyohan no, in-explain ko na lang sa inyo kanina kung paano gagawin, kasi ang hirap mga klinika kapag mag-isa ka lang no, sariling hawak mo ng camera tapos magkakabit, parang ang hirap gawin no mga klinika. So ayun, sundan nyo na lang yung explain ko kanina no, para ma-DIY nyo to kung sakaling gusto nyo i-DIY na sarili nyo no mga klinika. So ayun, mamaya pakita ko sa inyo kapag nakakabit na to no. Alright, tara, let's go. Naikabit ko na yung mga klinika no, yung bago. Ayan na, kung makikita nyo no, naikabit ko na yung bagong auto tensioner no mga klinika. So ngayon dito naman tayo sa drive belt no, yung mga tinanggal kong cover, tornilyo ng cover, ng timing cover ng mga klinika, ibabalik natin lahat yon. And then itong belt tensioner no, kakabit na ulit natin kasi niluwagan ko to yung itong ilalim no, yan yung ilalim niluwagan ko, so higpitan lang ulit natin yan mga klinika. And then kabit natin yung tinanggal natin pulley ron ng mga klinika. So yun, pagkatapos na ito doon tayo sa sa radiator no, para pagkatapos ng radiator may start na natin para ma-testing natin kung okay ba yung ginawa natin mga klinika. So yun, tara, let's go. Naikabit ko na mga klinika yung radiator ito no. So yung isang hose doon ng ATF ito, ayan, naikabit ko na no, pati yung sensor niya rito, yung itong
temperature sensor niya ng mga klinika na ikabit ko na rin. Hindi na itong isang auxiliary fan para sa aircon, no, naikabit ko na mga klinika. Although na mayroon tayong konting minor na na issue rito, kasi ang nangyari dito mga klinika, wala kasi kami mabila nung exact na katulad nun, no. So ito kumbaga kasi yung 2 row, ito 1 row na lang yung kinuha namin muna. Ang naging conflict lang dito, no, so itong tornilyuhan sa taas, medyo lumayo siya kasi yung original niya andito lang yung tornilyuhan, no. Pero doon naman sa ilalim pasok naman, doon sa ilalim niya mga klinika pasok siya. So dito naman sa kabila nagkaiba naman yung sa bracket, no, pero dito tama naman siya, no. So yun lang naman, minor issue lang naman, no. Nabanggit ko lang mga klinika. So dito sa ibabaw baka gawan ko na lang siya ng bracket para umabot doon sa pinakatenga nung auxiliary fan ng mga klinika. And then itong anong to, lalagyan na lang natin ito siguro ng ng foam para yung nakasealed yung niya, yung hangin niya ng mga klinika. So yun, gabit ko lang yung isang hose ng ATF doon, and then salpak natin yung isang radiator, tapos testingin na natin mga klinika. Alright, tara, let's go. Yun, mga klinika, naikabit na natin tong radiator, no. So ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo na hindi nagtugma yung butas, no mga klinika. So ginilagyan ko na lang siya ng bracket para hindi gumalaw. Tapos nilagyan ko na lang dito ng tie wire, no mga klinika, para hindi lang gumalaw tong no. So ito okay na rin to. Nilagyan ko na tong gilid niya ng ng foam para hindi sumingaw yung hangin, no. Ganon din dito mga klinika. So ngayon paandarin natin, no mga klinika. Titignan natin kung magnanaking sound pa siya kasi napalitan na natin ng ng hydraulic tensioner, no mga klinika. So dito tapos na rin to. Naikabit ko na yung drive belt, no, yung tensioner bearing ng belt, no, external belt naikabit ko na. So huli na lang natin tong gulong mga klinika, no. So ayun, medyo inabot kasi akong ulan kaya tumigil muna ako mga klinika kasi solo flight tayo ngayon. Wala si Buddy Buddy, may sakit yung ating Buddy Buddy, no. Buddy Buddy, pagaling ka, no. So para banat na ulit tayo rito. So yun mga klinika, no, na-secure ko na lahat, nasalinan ko na ng distilled muna. Ayan, distilled muna mga klinika. SM bonus baka naman. Ayan, distilled, no. Ngayon pagka nalaman na natin na wala ng leak, no mga klinika, tas okay na yung cooling system niya, tsaka natin papalitan ng ng coolant, no mga klinika. So tara, testingin natin, let's go. Alright mga klinika, no. So ayan, naka-start na tayo, no. So ayan, kung mapapansin nyo, nawala na yung knocking sound nya, yung lagatak sound nya, no mga klinika. Kasi nung una, pagka unang start mo, cold start, maririnig mo agad parang katok ang makina, akala mo katok makina mga klinika, ang lakas ng lagatak nya, no. Pero simula nung pinalitan natin ng hydraulic tensioner, no mga klinika, ayan na, tumining na siya. Ayan na, no. So naandar yan mga klinika, ayan, naandar yan. So yun, okay yung gawa natin, and then dito na lang tayo, monitor tayo rito mamaya. Hintayin natin mag-automatic yung fan, no mga klinika, and then test drive na tayo. Hintayin lang natin mag-automatic mamaya, no. So pagkatapos noon, test drive na lang tayo mga klinika. Alright, let's go. Yun mga klinika, no. So natapos na tayo rito sa dito sa ginawa nating Honda Accord na 3.5 J series na yung V6 engine mga klinika, no. So ang ginawa natin dito, nagpalit tayo ng hydraulic tensioner at nagsalpak tayo ng bagong radiator, no mga klinika.
Tapos nag-bleed tayo, nag-leak test. Yun. At monitor tayo ngayon, no? So nag-check na naman ako kanina, wala naman siyang leak mga klinika. And then inintay ko mag-automatic yung radiator fan. Okay naman, nag-automatic naman siya mga klinika, no? So test drive na lang tayo ngayon. Tara. Alright, ignition on. Yan. So ayan mga klinika, no? Alright, start. Yun. Click. So ayan, no, mapapansin nyo mga klinika, nakaangat na yung temperature niya kasi nga pina-under ko kanina to, no, mga klinika, no? So ayun, aircon natin. Sa aircon. Yan. Alright. Yan mga klinika, no? Dagdag tayo ng hangin. Mainit. Yan mga klinika, tara. Test drive tayo. Yun, umiilaw na rin yung ano niya. Wala nang gasolina mga klinika. Expected na natin to kasi B6 to, no? Malaki tong makina nito mga klinika. At 3.5, no? Tara. Test drive tayo. Let's go. Alright, so ito isang takbo, smooth, no? Yun mga klinika, muli maraming salamat sa suportang tunay na binibigay nyo sa Klinika Motorista Garage, sa KM Auto Shop, no mga klinika. Like, share, subscribe lagi, no? And hit nyo na rin yung notification bell para lagi tayong updated mga kaklinika sa susunod pang video na i-upload natin, no? Muli maraming salamat sa inyong lahat. Salamat Lord sa blessing, and God bless us all. Yo, let's go! Boss Gerard, pwede mo nang pick upin to. Salamat.